Umangil ang matatalim na pangil ng alagang ahas ni Mami na sumugod, ngunit agad itong pinigilan ni Maya gamit ang kanyang humahabang sandata. Pumulupot pa ang latigo sa katawan ng ahas kaya't hindi nito magawang makaalis. Tanong ni Mami sa prinsesa na bakit siya nito kinakalaban, gayong ang ginagawa niya ay pagprotekta sa prinsesa. Bumantong hininga pa ito dahil ayon sa kanya ay nararapat na magtulungan ng kapwa babae, kaya't nakakalungkot na sa panig ng mga lalaki kumakampi si Maya. Sagot naman ng prinsesa na wala siyang pinapanigan, tanging nais niya lang ay matigil ang alitan sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap nila. Nauunawaan ni Arum si Maya sa ginagawa nito ngunit halata namang, ang nais lang ng mga demon ay ang pansarili nilang interes at hindi mahalaga sa kanila ang anumang rason. Umaapoy ang espadang sumugod mula sa ere si Maran upang atakehin ang prinsesa, dahil sa pagbuelo at puwersa nito alam nilang layunin nitong pumatay. Malakas na sigaw naman ang ginawa ng ating bida upang ipaalam kay Maya ang paparating na panganib, mabilis na lumingon naman ang prinsesa sa likod at parang kidlat na umiwas, kaya't ang general na si Mami ang siyang tinamaan ng malakas na apoy. Tumilapon ang babae kasama ang alaga nito. Maya naman ay napaatras dahil sa malakas na puwersa, agad namang tumakbo si Terra upang protektahan ang kanyang prinsesa, kasabay ng pagtayo sinabi ni Mami na ayos lang siya. Nakangising kinundi na naman ni Mari ang pag-atake ni Maran at sinabing sumusobra na ito, dahil sa ginawa niyang pananakit sa pinakamamahal na alaga ni Mami. Ayon kay Mami hindi niya mapapatawad ang walang utak na general sakaling may nangyari sa kanyang alaga. Tumatawang minaliit naman ni Maran ang pagkababae ni Mami, mayabang na sinabi pa niyang wala man lang makapantay sa kanyang husay, sa kahinamon ng sinumang nagsasawa na sa kanyang buhay. Habang nakahandusay ang mga demon na pinatumba ng walang utak na general kanina, alam ng ibang demon na wala silang laban sa combat ability ni Maran, dahil mismong si Mami at ang prinsesa ay hindi nagawang manalo. Mabilis silang nag-atrasan tanda na walang sinuman sa kanila ang nagal alok o loob na lumaban sa general. Mayabang na saad ni Mara na nakita ng Demon King kung gaano siya kahusay, at dahil doon napagpayahan ng Demon King na si Mara nang ipadala para sa Four Races Conference. Bigla namang itinaas ni Arum ang kanyang kamay bilang pagtutol, saka naglakas papalapit sa walang utak na general. Lahat sila ay nagulat at napatanong kung ano ang binabalak na gawin ni Shire. Takang tanong naman ni Mari kung interesado din ba si Shire sa conference. Saad pa nito na hindi lang pala mapaglaro ang lalaking napili ng prinsesa, kundi isa ring ambisyuso. Dismayadong saad ni Terra na hindi nag-iisip ang ating bida sa mga padalos-dalos nitong hakbang, dahil hindi naman nito magagawang talunin si Maran. Sa pamamagitan ng telepathy inutos ng prinsesa sa ating bida na itigil nito ang kanyang ginagawa. Tumingin lang naman sa kanya si Arum habang nasa isip na alam niya kung ano ang perpektong gagawin. Nagngangalit ang ngipi na sinabi ni Maran na sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makaganti kay Shira, saka mabilis na sumugod tanan ang kanyang espadang nakaamba sa ere. Nasa isip pa ni Maran na papatayin niya si Shira upang maangkin ang prinsesa, ngunit matinding pagprino ang ginawa niya nang sabihin ni Shurang hindi niya planong makipaglaban. Iritang tanong ni Maran kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Natigilan naman ang lahat nang makita ang pagbulong ni Shire ng ilang kataga sa tainga ni Maran. Matapos yun pansin nilaan ang agarang pag-iba ng ekspresyon ng walang utak na general. Nakatingin naman kay Maran at animoy nag-aatay ang ating bida, habang ramdam niya ang pangjijigil ng kalooban ni Maran sa kanyang mga sinabi. Agad nilingon ni Maran ang Demon King at sinabing tama ang sinasabi ni Mami at Shire. Kasabay nun inamin niya ang kanyang padalos-dalos na ugali sa kasinabing walang ibang nararapat na lumahok sa conference kundi si Maya. Pinilit pang ngumiti ni Maran dahil aniyay naniniwala siyang ang anak lang ng Demon King ang may karapang dumalo sa Races Conference. Ikinagulat naman ng lahat ang kanilang narinig dahil kanina lang, ay puwersang nilalabanan ni Maran ang kapwa-general para sa posisyon ngunit ngayon ay basta niya ito sinuko. Hindi maiwasang magtanong ni Mari kung ano ang binabalak na gawin ni Maran. Nagmamaanggan namang sagot ng general na totoo ang kanyang intensyon sa pagpapaobey. Saad pa niya na ang nakikita lang ng karamihan ay ang nasa harapan nila, at hindi tinitingnan ang mas malaking posibilidad. Inamin din ni Maran na batid niyang kahit na siya ang magrepresente sa Demon Clan, sa huli ay wala din itong patutunguhan. Pangungumbinsi naman ng kanyang mga kasama na si Maran ang pinaka-nakilaban kumpara sa apat na general,
Bukod doon hindi nila gugustuhin na pagtawanan ng 3 pang tribes. Galit na sininghala ni Maran ang mga demon na sumusubok siyang kumbansihin, kaya't sa huli ay walang nagawa ang mga ito kundi ang manahimik at sundin ang nais ni Maran. Ipinahayag ng Demon King ang ginawang pagpapabeya ni Maran at pagbibigay ng karapatan kay Maya. Tanong pa ng Demon King kung mayroon bang nais sumalungat sa usapang ito. Bago pa man may magtangkang sumalungat pagbabante na ni Maran, na ituturing niyang kaaway ang sino mang hindi sumang-ayon. Agad napaisip ang Tusong si Mari saka nagpahayag ng pangsang-ayon kay Maran, at sinundan naman ito ng iba pang mga demon. Dahil doon sinabi ng Demon King na sa darating na Races Conference, ang prinsesang si Maya ang dadalo bilang representative ng Demon Clan. Paalala pa mag-Demon King na wag-huwag bibiguin ni Maya ang ekspresyon ng lahat, at gawin niya ang lahat upang mangibabaw ang Demon Clan. Masaya si Terra sa kinahinatnan ng pagpupulong bagaman hindi nila ito inaasahan, agad din namang nagbigay galang si Maya tanda ng pasasalamat sa pagpili sa kanya. Nang lumabas na at oras na upang umuwi matalim ang tingin ni Maran sa ating bida, habang nagsakay ng dragon at naghahandang umalis. Hindi nito mapigil ang mapasinghap na lang sa hangin, sa katuluyang lumipad ang sinasakyan niyang alaga. Pagkaalid ni Maran agad na itanong ni Terra kung ano ang ginawa ng ating bida na nagpabago sa isip ng general. Sagot naman ni Maran na nakita ng lahat na wala naman siyang ginawa na kahit ano. Hindi naman pinaniwalaan ni Terra ang palusot ni Arum, dahil ayon sa kanya si Maran ay hindi ganoon kadaling makumbinsi. Naninindig pa niyang pinalagatok ang kamao sa kasinabing sagutin ng ating bida ang kanyang tanong. Hindi na naglihim pa si Arum at sinabing wala naman siyang ginawang kakaiba, at sinabi niya lang ang nalalaman niyang impormasyon tungkol sa pagbibenta ni Maran ng mga sanggol ng beast sa Winged Tribe, upang gamitin sa potion experiment. Alam ni Maran na sakaling madiskubre ng Beast Tribe ang kanyang ginagawa, siguradong hindi siya makakalabas ng buhay mula. Ikinagulat naman ni Terra ang impormasyon na rinig kasabay ang pagtatanong kung may katotohanan ba ito. Saad pa ng prinsesa na hindi pa niya narinig kahit kailangan ang tungkol sa bagay na yon, kaya't tanong niya kung paano ito nalaman ng ating bida. Pagyayabang namang sagot ni Arum na sinabi niya na noon na ang utak niya ang pinakamalakas niyang armas. Noong nasa militar pa ang ating bida sa isang archive doon na naglalaman ng mga dokumento, tungkol sa mga high-level mostro na tanging matataas na ranggo lang ang nakaka-access, ngunit dahil sa Catamaran ni Yukande pinapagawa niya ang mga trabahong ito sa mga mabababang sundalo. At doon niya nakita ang mga mahahalagang impormasyon kasama na ang tungkol kay Maran, kung paano ito nagbebenta ng sanggol at ibinibintang sa human military. Dahil na din doon kaya nagkaroon ng malawakang pagsugod ang mga beast tribe sa human military, na naging dahilan ng matinding pagkawasak ng human world. Nasabi na lang ni Maya na sa wakas ay kagamit-gamit na ang ating bida, samantalang pagmamalaking saad ni Arum na hindi lang iyon ang kaya niyang gawin. Sa gitna ng kaabalahan sa pag-uusap bigla namang dumating ang Tusong General, papuri pa nito na inaasahan niya na ang kanyang nakita mula kay Shira. Mapagpanggap na sinabi ng ating bida na inaantay niya lang na labanan ng walang utak na si Maran, ang ibang mga Demon Lord upang sa huli ay siya ang makinabang sa lahat ng ito. Pahayag pa ni Arum na ang talagang iniingatan niya ay si Mari, kaya't napatawa na lang ang Tusong General. Sinabi ni Mari na may kakaiba sa aura ng ating bida ngayon kumpara sa dati. Nakangising saad pa niya na ramdam niya ang takot ni Shira kanina, isang bagay na tanging tao lang ang nakakaramdam. Inilapit pa ng Tusong General ang kanyang mukha at may pagtatakang inalam kung bakit, naaamoy niya ang takot ng tao sa miyembro ng Demon Clan. Napalunok naman ng laway ang ating bida at nang mapansin ito ni Terra, agad siyang nagpaunahan sa kapinabulaanan ang aniyay pang-iinsulto ni Mari kay Shira. Napangisi naman si Mari sa kasarkastikong tanong kung ano ang inaalala ng babae. Saka sinabing maaring nagkamali lang siya nang naamoy kanina. Paliwanag naman ng prinsesa na marahil dahil ito sa napakaraming taong napatay ni Shira, kaya't kahit ang amoy nila ay damaykit na din sa kanya. Nagkunwaring nakumbinsi naman ang lalaki saka natatawang sinabi na hindi lang mabuting asawa ang nahanap ng prinsesa, kundi isa ring mabuting kakampi. Napasunod pa ng tingin ng tatlo habang papalayp ang Tusong General. Batid nilang mahusay si Mari sa mental manipulation kaya't ito ang pinaghihinalaan ng prinsesa, na may kagagawan sa nangyaring nag-umapa na mag-Aika energy kanina.
Ayon pa sa prinsesa kasiyahan ng Tusong General ang makita at madama ang takot ng kanyang target bago ito mamatay. Aminado si Arum na kung hindi dahil kay Maya ay hindi niya magagawang matakasan ang nag-umapaw na takot kanina, ngunit determinado siyang sa susunod ay magawa itong talunin ng hindi nangangailangan ng tulong. Inaasahan na ni Maya na magiging target ng walang utak na general si Shira, maging ni Mari na nagsisimula na ring magduda. Kaya't pinayuhan niya ang ating bida na magpalakas dahil hindi nila ito mababantayan bawat oras, at isa pang dahilan ay upang mapaniwala nilang ang lahat na siya ang totoong Shira. Nagdalawang isip naman si Terra sa desisyon ni Maya dahil ani ay napakahina nga ating bida, at kahit nagpinakamababang uri ng monster ay hindi nito magawang patumbahin, kaya't paano niya malalabanan ang napakalakas na si Maran. Sa kabila yun buo na ang pasya ng prinsesa at sinabing bagaman tao ang kaluluwa ng ating bida, ang gamit pera nitong katawan ay sa isang demon kaya't magbabaka sakali silang gumana ang pag-ayensayo.